Salita ng International Criminal Court, haharap po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang pagdinig sa pre-trial chamber ngayong pong araw ng Biyernes, Marso 14. Alas 2 po yan ng hapon sa the Netherlands, samantala alas 9 naman po yan ng gabi dito sa Maynila. Ang magiging presiding judge po ay si Judge Julia Antonella Motoc. Yan po ang pinakahuling balita dito pa rin po sa ICC case o sa kaso na kinakaharap po ng Pangulong Duterte dyan po sa International Criminal Court. Mga kapatid, kasi nga po din meron pong balita di po ba no, nakapanayan po ng ilang media entities na naandun po sa The Hague at covering this event. Nakapanayam si former Executive Secretary Salvador Medaldea at sinasabi niya, wala dito. Hindi namin alam kung nasa saan ang dating Pangulo. Di ba yan po ngayon ang balita na kumakalat na actual ho naman sa panayam kay Secretary Medaldea. Pero pagkatapos po niyang kumalat na, naglabas po kaagad din ng statement ang ICC. Sinasabi na si Pangulong Duterte daw po ay dumaan sa proseso at pati ho yung mga medical na mga pagsusuri etc. ay dinaanan niya. At siya po ay kinukumpirma na nandito po sa isang detention facility sa ilalim pa rin po ng pangangasiwa ng ICC. Ito po ang eksakto na statement from the ICC spokesperson. Mr. Duterte is under ICC custody at the ICC Detention Center in Scheveningen. He was admitted today following all medical checks. When a suspect arrives in ICC custody, the court as standard practice takes measures to protect the health and well-being of the suspect. The court will announce in due course the schedule for the initial appearance. We recall the importance of respecting the integrity of the judicial process. Yung lahat ng ito ay usaping legal na. Okay? Doon po sa ICC, definitely po si Ma'am Sara ay maghahanap po ng abogado that will represent the president there, no, the former president there. Definitely po yun, no? Kasi nga doon may mga panuntunan kung sino po maaaring humarap sa kanila pong hearing. No? Hindi lang po ito basta-basta kung sinong abogado kasi may mga panuntunan po doon. And all, naglabas po ng statement ang Supreme Court spokesperson nung una kung bakit nila hindi pinagbigyan yung prayer for TRO bago po makalipad ang dating Pangulo papunta po doon sa the Netherlands. So sinabi po daw na walang nakitang basihan ang mga maestrado na kinakailangan maglabas ng TRO. Okay, dito ho yung petisyon ni Senator Bato. Alright? At et al. Okay, anyway, ngayon, naglabas po ng statement kahapon, Marso 13, ang Supreme Court spokesperson. At may sinasabi sila, ito po yung bago, no? Kasi po, yung pong habeas corpus petition, 3. Okay, galing po kay Kitty, yung anak pong bunso ng Pangulong Duterte. Yes. Galing po kay Baste. Yes. At galing po kay Congressman Pulong. Ang sinasabi po ng Supreme Court, pinagsama na namin ito. Tama. Itong 3 ito. Ngayon, ito pong pinaka-importante. No? Basahin mo nga yung pangalawang bahagi noong unbanked unanimous resolution. Sabi po dito, the petition challenges the actions of Dito executives. tayo muna sa pangalawa na, baby girl. Itong pangalawa, number 2. Alright. Yan, number 2. Ito yung pinaka-importante. Direct respondents in the consolidated petitions to show costs within a non-extendable period of 24 hours from receipt of notice why the peremptory writ of habeas corpus should not issue. Diba usually po yan mga 10 days, non-extendable 10. Ito, matagal 24 hours. Yes. Upon receipt. Mahaba ang listahan dito, ha? Office of the Executive Secretary. Opo, ang inuutusan dito na sumagot. Mahaba ang listahan dito. Mga nasa executive, sinasabi nila, meron ka lamang 24 oras na sumagot sa petition na ito. Kung bakit hindi namin dapat pagbigyan ng isang habeas corpus order na hindi mo na maki-question pa. Yun ang ibig sabihin dito ng Peremptory. Peremptory. Yan ang ibig sabihin nito. Kung bakit namin hindi bibigyan ng hindi mo na incontrovertible, irreversible, irrefutable na habeas corpus. Tingnan po natin
doon sa application for TRO na ah, yung pong karapatan ng sino man pong Pilipino. Basic na basic po yan sa ating pong saligang batas. Hindi mo na kinakailangan pa maging isang abogado, girl, para maintindihan yung basic po na karapatan ng bawat Pilipino na nasa ating pong saligang batas. Hindi siya maaari, hindi na po siya mahirap intindihin. Basic po ito, no? Yung pong sinasabi na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi mo ba aring pagkaitan, ha? Oo. Ang karapatan ng isang Pilipino na mabuhay. Opo. Nang malaya. Opo. At magkaroon siya ng kanyang mga ari-arian. Hindi mo dapat pakaitan yan nang hindi dadaan sa proseso ng batas. Kung mayroong death penalty, hindi mo maaaring parusahan ng parusang kamatayan. Hindi dumaan yan sa proseso kung meron pong death penalty. Tama. Okay. Yung pong right to liberty, hindi mo maaaring ikulong ang sino man nang walang kadahilanan, nang hindi naaayon sa batas, nang hindi dumaan sa tamang proseso. Yun po yung right sa liberty natin, yung ating freedom. Ay yung property, kaya nga po itong mga right of way na to, di ba? Hindi mo ang kahit na estado, hindi mo maaaring Basta kunin na lang. kunin ang property ng pribadong pag-aari ng sino man nang hindi mo binabayaran yan o kaya hindi mo idinadaan sa tamang proseso. Yan po yung basic natin na freedom. No person shall be deprived, shall be held. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Basic na basic po yan, mga kapatid. Ngayon, ano ba itong writ na ito? Writ of habeas corpus. Ito po yun, ha. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion or rebellion when the public safety requires it. Iba ho yun. Kapag panahon ng rebellion o meron pong gera o meron pong kaguluhan, may terorismo nangyayari, maaaring suspend yan. Pero dito po sa ating saligang batas, kinakailangan mo ng approval muna ng Kongreso. Ngayon mga kapatid, no, yung pong privilege of the writ ang tawag dyan, privilege of the writ of habeas corpus, ito po ay safeguard against unlawful detention, meaning individuals cannot be imprisoned without due process of law. Sa ating pong bansa, ito nga po'y guaranteed sa ating pong saligang batas. Ito yung writ, ang ibig sabihin, order po ito. Habeas corpus, literally mga kapatid, sinasabi dito, yung tao na ikinukulong ninyo ay dapat nyong iharap sa amin at ipaliwanag nyo sa amin kung bakit nyo siya kinukulong, kung bakit nyo siya deprived, bakit siya hindi malaya. If you remember, meron pong ilang na mga pinaghihinalaan na mga makakaliwa na dinudukot. Usually po dyan, ang pinasasagot ng hukuman ay yung mga pinaghihinalaan na may hawak doon sa mga sinasabing rebelde o kaya po naman mga aktivista. So ang kanilang petition, habeas corpus, andoon ng mga respondent, ang hinihinala nila na may hawak doon sa mga taong hinahanap nila. And usually po, humaharap yan, sinasabi na wala sa amin. O kaya po naman kapag hawak nila, nauobliga sila na iharap yung taong iyon. You present this person sa hukuman at sabihin mo sa amin, ano ang legal basis mo, bakit mo siya bakit mo sinisikil ang kanyang karapatan sa kalayaan. Yun po yun, basically, yun po yun. Yung writ order na nagsasabi na ipaliwanag mo sa amin kung bakit mo sinisikil ang kanyang karapatan na maging malaya. In this case po, bakit ito bago? Kasi ang may hawak ngayon, alam natin lahat, kay Pangulong Duterte ay ICC na nasa labas na po ng jurisdiction ng Supreme Court. Kasi ang Supreme Court po lamang ay may jurisdiction sa Pilipinas. So ngayon pinagpapaliwanag nila yung mga tao na sinasabing responsable kung bakit siya nandoon sa ibang bansa. So ito magandang subaybayan to kung ano magiging desisyon ng Supreme Court. Eventually po,